Uy guys, so kita nyo na, meron na akong watt meter. Ayan o, sa gilid. So ano ba nagagawa ng watt meter? Ito po yung nagbi-meter ng watts. Shala. Anyway, highway, skyway, expressway, ito na ang watt meter na in-install ko. Medyo itagilid ko na lang and tagilid nyo pa rin yung cellphone nyo para kita nyo na maayos. So ayan siya. And sa mga nagtatanong ano yung nasa screen, ito yung na-harvest niya na amps, yung volts na dumadalo sa kable, and yung watts na volts and amps. So yun lang yung tatlong yan. And itong papalit-palit ng screen na to is, so syempre alam naman natin sa isang team lagi may isang walang kwenta, lagi may isang walang silbi. Tatlo lang yung may purpose. De joke lang. Alamin natin kung ano yung malilit niya na papalit-palit ng bilang na yan. So sa solar panel ko, ito muna discuss natin itong tatlo. Solar panel ko is total ng 60 watts. Pero kita nyo na harvest niya lang is around 40, 50. Uy, tumataas. Uy, Bitcoin, go, pump. So, akit ba siya? Siyempre, hindi ganun ka yung panahon ngayon. And 12 volt setup tayo. So, naglalaro lang siya between 13 to 14. And sagad na ang 4 dito pag sobrang lakas ng araw. Pero ano tong papalit-palit na to? Tingnan natin sa ating manual. So ito siya. Tapos ko lang yung cellphone. Okay. So dito sa display screen sabi is pang watt meter siya. And yung papalit-palit ng screen is ito, sa measurement screen. Andun yung amp hours, minimum volts, and blah blah blah. Ito siya. May kita mo din daloy na current, daloy na voltage, watt hours, amp hours, and peak watts. So ito yung medyo komplikadong bagay na kung gusto mo lang naman is magpailaw ng bumbilya sa bahay, hindi mo siya ganong kailangang aralin. Basta nakikita mo dito is kung ano yung na-harvest ng solar panel mo. So 22 watts, so syempre makulimlim. 13 volt setup, 12 volt setup lang, so 13 to 14 lang ang bilang niyan. And yung amps na dumadaloy. So kung paano siya kinabit, nakapatong lang siya sa isang screw. Yan. Siyempre kailangan may thrill tayo sa buhay, yung tipong anytime pwede siyang malaglag para naman may action. Kaya ganyan lang yan. Hindi siya nakafix, pwede siyang makalas. Para, alam mo yun, may thrill lang ba. And next is yung source. Kung yung mabibili nyo ganito is meron din nakalagay na source. Itong source, ito yung mula sa solar panel. And load yung papuntang solar charge controller. So kung tinatanong nyo bakit ganun yung build, ito yung manual. So nakita dito, buzzing watt meter. Ito yung sinundan kong pattern. Battery charger, charging battery, and battery. So yung load na nako-connect sa battery, and yung source mula sa battery charger. So sa solar setup natin, wala naman tayong battery charger, pero yun yung solar panel. So doon nako-connect yung source. And yung battery charging na papuntang battery is yun yung papuntang solar charge controller na papuntang battery natin. So ayun. So mas madali na makita, hindi ko na siya kailangang pindot-pindotin dito ng may na pag curious ako kung ano bang kailangan ko makita. Andito na lahat. So yun 60 watts lakas ng araw. 50, 60, ayun, pumapalo ng 4 amps. So yan yung pinamataas na nakikita ko lagi. 4 amps and 50 to 60. And still yung ano ko is 13.4. So yung nagtanong sa akin pala ng float voltage or float charging daw. So tingnan mo, kahit sagad na yung kaya ng solar panel ko, ang volts pa rin niya nasa 13. Yun ay sa kadahilan ng may mga naka-charge akong gamit. Kaya ganyan pa rin siya. Hindi siya sumasagad ng 14 talaga. And kapag lumakas pa lalo yung araw and umakyat na to ng 14, bubuksan ko to. And may mga appliances tayo na pwedeng tumakbo sa AC and tutulong para mabawas yung nag-o-overcharge na current galing sa solar panel. So hindi ganoon na overcharge yung battery. So yun lang.
sa tamang quick discussion ng 5 minutes video tungkol sa bagong kay-install na watt meter. Yun lang, salamat, bye. And pag may tanong pala kayo, don't forget to comment. Masipag ako mag-reply ngayon kasi konti pala naman kayong subscriber. So yun lang, salamat. Boom.